Magandang araw po sa inyo, Doc Jim Sanchez. Alam nyo, nagpapasalamat po ako una sa Panginoon. Pangalawa, nakilala ko po kayo. Matagal na po namin dream sa grupo namin kasi I'm a group of mga media practitioners. At aside from it, medyo talagang na-amaze ako sa nangyari kahapon, Doc. At to tell you frankly, it's my first time na nakakita ng Hospital on Wheels. Pwede mo bang ipaliwanag muna ng isang Dr. Jim Sanchez na ipinagmamalaki po ng marami? Good afternoon, Juby. Yes. Isa lang ako sa isang team. In other words, we work as a team. Okay? It so happen na kailangan meron lang mag-lead. Okay. So, sabihin natin ako ang pinaka head ng isang surgical mission na ginagawa namin, yung Hospital on Wheels. Okay. Yung goal ng Hospital on Wheels is to bring the hospital to the people instead of the people going to the hospital. Para naisip namin dito kasi kailangan tingnan mo yung need. Problema, need. Ang problema natin, dahil sa laki ng populasyon, limited resources, kulang ang ating healthcare service. Kulang ang ospital, kulang ang doktor, kulang ang nurses and other health professionals. In fact, maraming umaalis ngayon. Yes. Mga pa-doktor yan, mga pa-nurses, nag-a-abroad sila. So, kulang na nga, lalo pang nagkulang. Okay? Meron talagang crisis sa healthcare. In fact, kung pupunta ka sa government hospital, anywhere, and especially dito sa Metro Manila na malaking populasyon, or in regional hospitals all over the Philippines, makikita mo yung dami ng pasyente na nandun pa lang nakapila ng madaling araw, or even days na nakapila para ma-admit. Pumunta ka ng emergency room, ang iba naghihintay na ng 4 days, hindi pa na-admit. Yes. At punong-puno yung emergency room. Yung mga bed doon, puno. Yung mga stretchers, puno. Yung mga upuan sa labas, puno. So, kung makikita mo yan, then marirealize mo, kailangan tumulong tayo sa ating pamahalaan. Pumunta ka sa mga outpatient department, ang haba ng pila. Doon mo marirealize na instead na i-criticize natin o punahin ang ating gobyerno, kailangan magtulong-tulong tayo para tulungan ang ating mga kababayan. Lalo na yung mga, sabihin natin, less privileged, yung mahihirap. Okay? Merong hindi mahihirap, pero it's so happy na mahirap talagang kumita ngayon eh. Mas mahirap ang buhay. Hindi natin pag-uusapan ng tungkol sa economy, pero talagang marami naghihirap. And it's a worldwide na sitwasyon, hindi na sa Pilipinas. Yes. So ngayon, ang Hospital on Wheels is trying its best para mabawasan ang load ng mga government and charity hospitals. 1. Number 2, maraming walang ospital, no? Areas na walang ospital. 3, maraming ospital na kulang ang gamit, kulang ang gamot, lalo na kulang sa doktor at nurses. That's true. So, ang gagawin po natin, pupuntahan natin yung mga underserved areas at saka yung lugar na malaki ang populasyon and so, lalo na ngayon, sakitin ng tao, tulungan natin. Okay? So, ang aming trust is mainly surgical operasyon. Oh, bakit surgical lang, sir? Okay? Kasi yan ang malaking kailangan. Okay, kasi ganito yan, no? Merong tinatawag tayong medical mission. Yeah, madalas medical mission lagi ang naririnig namin.
okay yun, nakakatulong sa tao. Opo. Kasi may mga areas na hindi nakakakita ng doktor. Yung mga tao, Opo. minsan may sakit, lumala, hanggang sa mamatay, hindi nakakita ng doktor. Mhm. So yung presence ng doktor, kahit paano nagbigay ng sigla. It's in a way, healing na yun eh. Yes. Kasi sa mind, nakita niya may doktor, may nagmalasakit. Aha. So wag nating bigyan ng wag nating walang bahala ang medical mission. Malaking tulong po 'yan. Mhm. Kahit sabihin natin kinausap mo, binigyan mo ng gamot, may diabetes pa rin. Okay? Oo nga. Binigyan mo sa sakit sa puso o alta presyon, Sakit pa pero rin. meron pa rin alta presyon. Okay? May ubo, may TB o whatever. Binigyan mo ng gamot, meron pa rin sakit sa baga. So maraming sakit 'yun. Opo. Pero kahit papano, at least yung 1 week, nabigyan mo siya ng tulong. Yun ang ganda ng medical mission. mission. Pero yung sa amin, yung surgical na sinasabi ko sa inyo, ito pinakakailangan kasi wala ka pa sigurong narinig na pumunta ang hospital on wheels sa bundok, nag-opera. Yeah, wala pa. Wala pa. Kaya nagulat ako kahapon. Okay, ginawa namin yan sa Yes. mga bundok, sa mga Opo. malalayo, coastal areas, sa mga informal settlers na areas. Opo. Yan ang ginagawa namin. In fact, tayo lang ang merong ganitong hospital on wheels. Yes. Modesty aside, sa Yes. buong mundo. You're right. Tayo lang ang Pilipino ay sabihin na natin may ingenuity, no? Para makatulong at ma-address yung mga problema. First time na pumunta sa lugar ng mga ITA, ang hospital on wheels, umakyat kami sa Ay, bundok. nakarating na kayo doon. First time na Wow. may hospital na nandoon, first time na nag-opera doon, at marami kami nasilbihan. Wow. So, ano ang ganda ng surgical na mission? Merong, sabihin natin may bukol. Yes, yes. May bukol. Opo. May bukol sa suso, may bukol sa mukha, sa buong katawan, lumalaki, Mhm. no? Pag tinanggal natin, wala na yung bukol eh. Hindi na Okay. bumabalik ba yun, Dok? Well, Pag tinanggal nyo? Siyempre, karamihan hindi na Hindi bumabalik. na talaga. Pero hindi ka makakapagbigay ng assurance na hindi na babalik. Okay. Ang point ko, tinanggal mo na yung tumor eh. Okay? For example, That is the root. for example, may bukol na nakita mo dito, no? Parotid tumor, o kaya breast tumor, natanggal mo na yun. Ngayon, kung cancer yan, baka kailangan ng further treatment. Pero, ang pinakamaganda, yung mga hindi cancer, natanggal mo na. Okay. Chances are, hindi na babalik yun. One. Number two, wala nang worry yung tao. Hindi na pabalik-balik. Isang beses lang, solve ang problema. 30 minutes, 15 minutes, or 1 hour, wala na yung bukol. Opo. Merong bingot. Nakita mo, may dalawa akong ginawang bingot Yes. kahapon. Opo. Ginawa na sila pero hindi happy. Depormado pa rin, nakaganyan pa rin. Tapos hindi pantay ang butas, dalaga na yung dalawa. Can you imagine na ikaw ay dalaga at simula ng bata niloloko ka, Binubuli ka. binubuli ka, okay? So yung normal na buhay nila ay yung kanilang paglaki hindi normal, may inferiority complex. Opo. Yun ang ina-address natin. Okay? Lalo na kung virgin case yan, may bingot, pagka-opera natin tapos na. Merong parang good ending sa story. Umakyat na sa bus, pagkaraan ng 30 minutes, 1 hour, magic na wala na yung deformity. Masaya yung bata. Ano yun, Dok? Babalik Pinakaayos niyo pa? Pupunta yan sa mag-aaral na yan, makikipaglaro na yan. Yung magulang naman na napipil guilty, masaya na rin. Okay. Can you imagine if 1 hour of sacrifice is a lifetime happiness for this kid and the family? Yun, meron ding magandang ending yung storya. Opo. In 30 minutes, 1 hour, tapos na yung problema niya. Amazing, di ba? Yes. Yun ang tinatawag nating magical bus. Umakyat lang sa bus. Where in the world na umakyat sa bus?
Pagbaba, wala na yung deformity. Maganda na, nakangiti na. Opo. Okay? Nakita mo, meron luslos, malaking malaki. Opo. Nawawala na siya ng pag-asa sa buhay. Nawawala na ng pag-asa, ang laki. Ah, itong kamay ko ito hindi magkasi. Dahil sa laki. Kalaki. O ngayon, hirap na rin siya. Opo. Bukod sa hirap gumalaw, masakit. Hindi makapagtrabaho. Okay? Lalo na yung mga mag-a-apply ng trabaho. Opo. O kaya mag-a-abroad. Siyempre, merong bukol, hindi ka tatanggapin. Bukod sa hirap ka magtrabaho, hindi ka rin tatanggapin. Magpagamot ka muna. Opo. Okay? So, inoperahan natin. Gising, walang sakit. Nanonood pa. Pagbaba niya sa wala na yung problema. Plus, Magic nga. magic. Nakapagturo pa tayo ng mga batang doktor. Nakita mo yung nanonood sila. Opo. Opo. Nakapagturo pa tayo ng kabutihan. Ayun. At yung technique of force. Kasi tayo ang sabihin natin may ingenuity na nagagawa natin ng malaking operasyon. Opo. Gising ang pasyente pero walang sakit. Karamihan dyan, ospital mo. Anong gagawin sa ospital? Pag-usapan natin yung bata at saka yung may bukol, no? Yung bata, bago admitin yan, may blood count, may x-ray, may pediatric clearance, may general anesthesia, may admission, confinement. Ginawa natin, 30 minutes, 1 hour. 1 hour. Umuwi na yung bata. Umuwi na. Tapos Sa inyo, direkta. Direct. Safe. Okay. Ginawa natin yung matanda, di ba? Opo. May bukol. Malaking malaki. Hirap na hirap talaga siya. Kahit na sabihin na natin hindi ka candidate, nagpilit. Dahil sa awa ko, tinulungan ko. Ano kailangan? Una, kailangan mo ng blood count, x-ray, ECG, cardiopulmonary clearance, okay, admission sa hospital, under spinal or general anesthesia, may recovery room. Siyempre, magtatagal sa ospital, may mga gamot. Opo. Okay? Ito lang, Ubus na yung oras will mo. cost Pati sa pera. private, may 100,000. Opo. Okay? Kasama yung operasyon, professional din ng doktor. Okay? Depende sa ospital. Kung maliit na ospital, 70 to 100,000. Opo. Pag malaking ospital, medical center, mga Malaki 300 to na 500,000. Tama? Opo. Sa government, gagastos ka rin. Kasi may gamit eh. Kulang sa gamit ang government hospital. Kailangan mo ng CT scan, ikaw magbabayad. Kailangan mo ng pang-anesthesia, yung mga gagamiting gamot. Anesthetic gas, injectable, sedative, etc., antibiotic. Bibilin mo yan. Panahi, kung minsan wala sila. Bibilin mo rin yan. Usually, ang cost niyan, more than 30,000 sa government hospital. Malaki pa rin. Sa hospital on wheels. Wala ibinayad. Okay? Masasalamat at pagdadasal para sa tagumpay ng hospital on wheels at lahat ng beneficiary na sana maging ligtas ang ating operasyon. Okay? So ngayon, kanya pinapaliwanag, nakala nila madali. Hindi madali. Kasi sakripisyo to ng team. Opo. At saka yung mga sponsors na tutulong-tulong, hindi namin kayang mag-isa yan. So, ang pinopromote natin, let's unite, work together para marami makinabang. Okay? Kasi hindi namin kayang gumawa ng sunod-sunod 3 times a month. Just September, meron tayong September 10 sa Padre Pio, no? Yes. Shrine. September 16, dito tayo sa Rotary Center. Kinabukasan, sa Mandaluyong City tayo. Yung mga less privileged yan ang ating, o less fortunate na kababayan natin, yan ang ating paglilingkuran. In fact, yung hindi namin natapos doon. Kumatilala muna ko. Okay, yung mga hindi namin natapos doon, hahabulin pa kami dyan sa may Rotary Center o sa Mandaluyong magbabaka. Susunod pa sila. Susunod pa. Yung hindi ko pa magawa ay ginagawa ko dito sa operating room.
Imbis na private, na puro private, sinisingit ko yung mga charity rin dito. Bakit? And this is a private, right? Yes. Bakit? Bakit nga ba, Dok? Ba't ganun ka kabait? Hindi ganun eh. Ano po? Lahat naman tayo, ako naniniwala ako na gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin sa'yo. In other words, gusto kong tulungan ako pag ako nangangailangan. So, gusto kong gawin sa kapwa ko ang gusto kong gawin din sa akin. Yes. Wala naman nag-aambisyon na perwisyon ako na gusto ko maperwisyo ko, di ba? Opo. So, gusto ko mabuti rin ang gawin sa akin. Opo. Mabuti ang gagawin ko sa iyo. Alam mo, Dok? It's a simple, yes. It's the golden rule. Aha. Golden rule. Golden rule. Okay, ngayon, ang ating, itong surgical para sa amin, merong impact na sabihin natin, we change lives, and there are times that we save lives. Kanya ang aming motto, together, we can save lives. Yes, wow! Grabe, alam nyo guys, ito kasi yung Dok alam nyo, teary-eyed ako, naiiyak ako sa katuwaan kasi I myself, first time ko pong naranasan na makakita ng ganitong klaseng doktor na hindi na yata kayo napagod kahapon. Parang masaya pa kayo na naglilingkod. And yet, I was wondering yung dati kong case, marami po akong kamag-anak, like my lola, was not able to be saved, pero inaway pa ako ng doktor doon. Kasi nga, gusto ko siyang ihiga sa magandang higaan, pero pinahiga kami sa hallway, yung matanda. Sabi ko, alam niyo, nagpa-flashback lang naman do. Sabi ko, pero dun sa pinuntahan natin sa Batangas, parang walang ganun. Walang ganung mga eksena na dapat sana maisip din ng gobyerno to. Ganito kasi sa amin team. Opo, nalungkot ako eh. We are just instruments of God. Of His love, His mercy, kindness, compassion. Instrumento lang kami. Kailangan maging sincere tayo eh. Opo. Kasi kung pakana lang ito, pakita lang ito, matagal na kami tapos. Tama. Isang gawa, tapos na. Pero gusto namin pamarisan kami. Yun. Itong kabutihan ay maging ehemplo. Ehemplo ng pagmamahal ng Panginoon. Ehemplo ng hope, kindness, hope, and compassion. Yun ang gusto namin paratingin. Wow! Alam mo, Doc, sana mag-multiply ka. Unang-una, napakalaking bagay po ang nagagawa po ninyo na without your knowing, mula kahapon, hindi ako nakatulog kagabi. What I did is, nanawagan na ako sa gobyerno. Nanawagan na ako sa kanino mang makarating ng mensahe ko. Itong klase ng ginawa ninyo kagabi, yung pagkakaroon ng hospital on wheels, itong dapat pinopondohan. Pinopondahan in the sense na makabawas sa problema sa ospital. Yun lang naman, Doc kasi ganun ang tingin kong passion ninyo advocacy ninyo. Kung tama lang ako. Tama. Kailangan tulong-tulong. Diba, Doc? At sana po wag matapos yung inyong karera sa ganitong gawain. Pwede naman ho kayo, Doc, na bagsakan na lang ng sasakyan. Doc, eto na, para sa inyo. Di ba, mga ganon? Maraming good Samaritan na nakakausap ako na they can do that. At sana, Doc, bilang pasasalamat po, tulungan po namin kayo. Kami na mismo ang magkalat ng inyong libro. Kasi yung libro nga po na First Aid, malaking bagay po yan na maging guidance. Pwede pang bigyan nila ako ng konting sample. Ano mo bang maitutulong ng libro na to? Ito po. Again, pagka tayo merong ginawa sa buhay, titingnan natin why. Yes. Okay, laging why ang tanong. Ang unang reason, ang pinaka-main reason dyan, yung kakulangan ng healthcare. Apo. Okay. Yung pangalawa, kahirapan.
Yung libro ito, Yes. for emergency and non-emergency conditions. Ano yung mga emergency? Heart attack, di ba? Opo. Drowning, o kaya stab wound, Mhm. emergency yan, no? O kaya yung attack ng bronchial asthma, hindi makahinga. Yung mga non-emergency, nagtatae, diarrhea, vomiting, fever, marami yun. Okay. Pain, nandito rin ang first aid. Pang-unang lunas. Habang hindi ka nakakapunta sa doktor, kailangan mabigyan ka na ng pang-unang lunas. And that Una, is- it can save your life. Yes. Second, it can alleviate your symptoms. Third, ma-prevent ang progression. Okay? So, this is a 24-hour doctor na makakasama mo. Okay. What if there is no doctor? Kahit na nandiyan ka sa syudad, kung minsan walang doktor dyan. Kasi gabing-gabi, alas 2 ng umaga. Alas 3. Nasa beach ka. Okay, nagbabakasyon, no? Nasa bundok. Walang doktor doon. Opo. Pero kung meron kang first aid, wow. Diba? Malaking bagay. You know what to do. Okay. Number 2, what if wala kang pera? Ni pamasahe, wala kang pamasahe. Pero ito, matutulungan ka, first aid. So, what if there's no doctor? What if there's no money? You have a 24-hour doctor with you. Okay, ito po yung concept nito. Bawat bahay dapat meron yan. Bawat bahay. Including COVID. Pag nagka-COVID, meron kang gagawin. Di ba? Kesa maghintay ka, yung pala, pag naghintay ka, meron ka palang pwedeng gawin para hindi lumala. Alam mo, Dok, naisip ko yung pandemic eh. Sana ito ang pinamigay nila eh, no? Pandemic, nagtayo kami ng call center. Okay. Ang Hospital on Wheels, nagtayo ng call center. Pag tumawag ka, bibigyan ka namin ng first aid advice. Talaga? Second, meron kaming emergency medical service during the pandemic. Nagkaubusan ng oxygen, nagdi-deliver kami ng oxygen. Inaakit namin sa bahay, pinapasok namin, nire-refill namin. More than 40 tanks ang binili namin. Oxygen tank. Opo. Malalaki. At saka may portable. Kasi alam namin magkakaubusan ng oxygen. Alam mo ba pag ikaw hindi makahinga, para ka lang nalulunod, mawawala na, mamamatay. Pag nag-oxygen ka, it's already a treatment. Ma-alleviate yung symptoms mo. Yung anxiety mo, marirelieve kasi nakakahinga ka na. So yung oxygen during that time is so critical. Walang oxygen. So, nandiyan Nauubusan. pala kayo. Ang hospital on news, nag-share niya. Oh, pero hindi ko alam. Kasi Hindi hindi ko alam. namin kayang sakupin ng buong Pilipinas. Sa bagay. Oo. Pinamimigay namin yung meron kami brochure, nasa Facebook kami, pero hindi naman lahat. Naka-tune o tinitingnan yung aming site. Tama. Mas titingnan nila yung nakahubad o kaya merong gulo o kaya merong Oo. kesa yung importante. Ang importante, hindi masyadong pinapansin yan. Bakit ganun nga? Ganun ang tao eh. Wala tayong magagawa. Ayaw nating i-judge. No? Pero, kung mapapansin mo, mas pinapanood o tinitingnan yung makataong makamundong mga views na yung mga video. Okay, o kaya picture. Pero yung mga ganito, hindi sila interesado. Pero Doc, sa tingin ko, it's about time, no? Parang wake-up call na nakita ko kayo. Hindi man sila mag-ingay. Ako ang mag-ingay kahit mag-isa lang ako. I will do that. Alam mo, kasama nito, motorcycle ambulance. Yeah. Motorcycle ambulance, kasi yung mga ambulansya natin, Yes. masyado malalaki. Ito. Oo. Kasi yung mga ambulansya, Yan mismo. hindi magkakasya pag maliit ang kalsada. Yung mga Hindi makakapasok. Yes. maraming, tapos may nakapark pa. Hindi makakadaan. Yes. Park, kaliwat, kabila. Kanan, oo. Ito makakapasok. Pwede pang umakyat ng bundok. Galing. 250cc na motorcycle. First time na meron ngayon sa Pilipinas nito. Okay. Kumpleto ito. Kung ano yung nakikita mo ambulansyang malaki, yan din ang laman yan. Okay. So, Complete for basic life support. So, at yan, may communication.
pinaka-importante, may trained paramedic o yung emergency medical service. Tinetrain namin yan. Katulong namin ng TESDA. Oh, wow. Okay, so ngayon, tinetrain namin para yung nakasama nung nagmumotor sa loob, trained sa basic life support. So useless kung meron kang ambulansya, wala naman training. Walang tao. Walang training. Tama So po. may oxygen na yan dyan. Meron kaming for circulation, respiration, bandage, etc. May kumpleto ang gamit niyan. Okay, so ngayon, habang tinatransport mo, ang chance mag-survive ng pasyente ay mataas. Kasi before mo dalhin sa ospital, nabigyan mo na ng basic life support. Okay. Pagdating sa ospital, baka doon naghihintay pa yan, pipila pa. Ayan, nabigyan mo na. Totoo yun, Doc. Tapos may communication kami sa ospital. Habang papunta kami sa ospital, may kausap na kaming emergency room. Emergency. Kung kailangan niya ng emergency na angiogram, okay, para i-bypass ka agad yung baradong coronary artery, naka-ready na. Wow. Kung may stroke, CT scan, naka-ready na para alam kung bara yan or nagdudugo. Kasi iba ang treatment doon. Hindi maghihintay pa yung pasyente. Correct. Kasi useless na dali mo sa emergency room, nahihiga rin doon. Tapos maghihintay lang. Maghihintay lang. Yun ang ganda ng emergency medical service ng Hospital on Wheels. Opo. Meron din kasama I dito. like that. Siguro May kasama dapat dito. mai-push natin to, Doc. Alam nyo, whether you like it or not, isa ako sa tagahanga ho ng Hospital on Wheels. At sana po, suportahan natin ito, guys, sa mga nanonood at sumusuporta ng Margo TV channel at Margo TV Philippines. Ako po si Juby de Guzman dito sa pag-usapan natin. Congratulations, Hospital on Wheels. It's a pleasure. Pagtulungan natin. Salamat po. Okay. Thank you very much.